Babala sa lahat ng Pilipino na pauwi at paalis ng Pilipinas, lalo na sa mga OFWs na sasakay ng Cebu Pacific. Maging alerto at manigurado kayo kung ayaw nyo magtatakbo sa loob ng airport para maghabol ng eroplano. Makinig at magtanong-tanong kayo sa mga staff sa loob ng airport kung wala kayong makitang mga staff ng airlines na sasakyan ninyo. Huwag kayong mahiyang magtanong dahil nakasalalay sa inyong mga kamay ang pag-uwi nyo sa Pilipinas para di kayo matulad dito sa ating mga kababayan ang naiwan at kamunti ka ng di makasakay ng eroplano dahil sa walang abiso at malimaling detalye ng Cebu Pacific. Hindi sinunod ang nakasaad sa ticket. Dahilan kung bakit hingal na hingal sa pagtakbo itong ating kababayan para lang mahabol ang eroplano. Kaya't nasabi nito na sira ulo ang Cebu Pacific dahil maaga umano siyang dumating sa Hong Kong Airport alas 8 ng gabi at kaagad umano siyang nag-check-in at nagtungo sa gate 2 na nakasaad sa kanyang ticket. Pero pagdating umano niya sa gate 2, wala umano siyang nakitang mga staff ng Cebu Pacific. Kaya't umakyat umano siya sa 7th floor para kumain. Makalipas ang mahigit isang oras, 9:20, bumalik umano siya sa gate 2 dahil 9:30 umano ang boarding time ng eroplano. Pero wala pa rin daw siyang makitang mga staff ng Cebu Pacific at dito na umano siya kinabahan dahil 10 minutes na lang daw ay boarding na. Kaya't nagtanong-tanong na ito sa loob ng airport. Dito niya na nalaman na nabago ang gate number from gate 2 ay napunta sa gate 34. Kaya't kumaribas ito ng takbo at sa awa ng Diyos dahil mabilis tumakbo si kabayan, naabutan itong bukas pa ang gate. Hingal na hingal nang pumasok sa eroplano. Kaya't nasabi nito na hindi umano maaasahan ang Cebu Pacific dahil wala man lang daw abiso sa mga pasahero kung ano yung mga nabago sa ticket. From gate 2 to gate 3. From gate 2 to gate 3. 34. Layo. Final call for boarding na. Kaulo ka talaga Cebu Pacific. (9:30) boarding. 9:48 na. Ay nako, Cebu Pacific. Ganito rin ang nangyari sa isa pa nating kababayan nang dahil sa papalit-palit ng gate, nahirapan itong maghanap hanggang sa nakaalis na lang ang eroplano, kaya't naiwan ito sa airport. Alam nyo, 30 years na akong bumibiyahe, ngayon lang nangyari sa akin to. Nagpalit-palit kasi sila ng gate. Yung huling palit ng gate, hindi ko nahanap, my goodness. Nakabili na ako ng ticket ko, my God. Sayang naman yung pera. Buti na lang at mapera si kabayan, nakabili kaagad ng panibagong ticket. Kaya maging alerto po tayo mga kababayan, lalo na sa mga OFWs kasabahay na amo ang bumibili ng ticket. Pag nasa loob na kayo ng airport, iwasan nyo na po mag-ikot-ikot, mag-focus kayo sa inyong biyahe. Makinig kayo sa mga announcement o di kaya hanapin nyo kaagad ang flight information monitor. Malaking screen yan, dyan nakadisplay ang flight information. Makikita mo dito ang oras, pangalan ng airlines at gate kung saan kayo maghihintay. At huwag kayong mahiyang magtanong sa mga kapwa Pilipino na nakikita nyo sa loob ng airport. At kung maaari, magtanong rin kayo sa mga staff ng airport kung tama ba yung gate na pinag-antayan ninyo. At dapat di lang isa kundi 3 o 5 para talaga makasigurado. Dahil pag naiwan kayo ng eroplano, napakalaking perwisyo. At